Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Mga pakinabang pang-ekonomiko, ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Ang bawat bansa, ay pinagpala ng iba't ibang uri ng pinagkukunang yaman. Mula sa matatabang lupain, malalawak na karagatan, mayayamang kagubatan, hanggang sa mga mahahalagang mineral, at likas na enerhiya. Ang mga ito ay hindi lamang bahagi ng ating kapaligiran, kundi nagsisilbi ring pundasyon ng ating kabuhayan at pag-unlad. Para sa ating bansa, ang tamang paggamit at pangangalaga sa mga likas na yaman, ay may malaking ambag sa pagpapatatag ng ating ekonomiya, paglikha ng trabaho, at pagtaas ng antas ng pamumuhay ng bawat mamamayan. Sa talakayang ito, tatalakayin natin ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko, na dulot ng ating mga pinagkukunang yaman, kung paano ito nagiging daan sa paglago ng mga industriya, at kung paano natin mapapanatili ang halaga nito, para sa kasalukuyan, at sa susunod na henerasyon. Ano ang pinagkukunang yaman? Madalas nating naririnig ang katagang, mayaman ang ating bansa. Ngunit ano ba talaga, ang ibig sabihin ng pinagkukunang yaman? Sa pinakasimpleng kahulugan, ito ay tumutukoy sa lahat ng mga bagay, elemento, o salik, na ginagamit natin, upang matugunan ang ating mga pangangailangan sa araw-araw, at nagsisilbing batayan sa paglikha, ng mga produkto at serbisyo. Ito ang mga sangkap na bumubuo sa ating kabuhayan, mula sa ating kinakain, ginagamit sa bahay, hanggang sa mga kagamitan sa pagpapatakbo ng mga negosyo at industriya. Hindi lamang ito limitado sa mga likas na bagay na makikita sa paligid, kasama rin dito ang mga kakayahan, at pagsisikap ng tao. Narito ang mga pangunahing uri nito. Lupa. Kasama rito ang matatabang lupain, para sa pagsasaka, mga lupang pagtatayuan ng bahay at gusali, at mga sakop na teritoryo ng bansa. Tubig. Mga ilog, lawa, dagat, at iba pang anyong tubig, na pinagkukunan ng pagkain, at kailangan sa iba't ibang gawain. Kagubatan. Tahanan ng iba't ibang puno, halaman, at hayop, na pinagkukunan ng kahoy, gamot, at iba pang hilaw na materyales. Yamang dagat. Mga isda, corales, at iba pang yaman sa ilalim ng karagatan, na mahalaga sa pagkain at kalakalan. Mineral. Mga ginto, tanso, bakal, at iba pang batong mahalaga, na kinukuha sa ilalim ng lupa, para sa paggawa ng mga kagamitan. Enerhiya. Mga pinagkukunan ng lakas, tulad ng araw, hangin, uling, at geothermal, na nagpapatakbo sa ating mga tahanan at industriya. Lakas paggawa. Ang tao mismo. Ang kanyang lakas, talino, kasanayan, at kakayahang gamitin at paunlarin ang iba pang uri ng pinagkukunang yaman. Ang lahat ng ito ay magkakaugnay. Ang wastong pagkilala at pagpapahalaga sa ating mga pinagkukunang yaman, ang unang hakbang, upang magamit natin ito ng tama, mapalago ang ating ekonomiya, at masiguro na may magagamit pa rin, ang mga susunod na henerasyon. Mga uri ng pinagkukunang yaman. Ang apat na salik, ng produksyon. Upang lubos na maunawaan, kung paano umuunlad ang ating ekonomiya, at natutugunan ang ating mga pangangailangan, mahalagang kilalanin ang iba't ibang uri ng pinagkukunang yaman. Ang mga ito ay nahahati sa apat na pangunahing kategorya, na magkakaugnay, at kailangan upang makabuo ng mga produkto at serbisyo. Yamang likas. Ito ang mga yamang kusang ibinibigay ng kalikasan, at hindi gawa ng tao. Kasama rito ang lupa, tubig, kagubatan, yamang dagat, mineral, at mga pinagkukunan ng enerhiya. Ito ang nagsisilbing hilaw na materyales, na ginagamit sa lahat ng uri ng paggawa at kabuhayan. Kung walang yamang likas,
wala tayong sisimulan, o gagamiting batayan sa anumang industriya. Yamang tao. Ito naman ay tumutukoy sa lakas, talino, kasanayan, talento, at kakayahan ng bawat tao, na makilahok sa produksyon. Sila ang nagpapahalaga at gumagamit sa yamang likas, upang maging kapaki-pakinabang ito. Ang husay at sipag ng mga manggagawa, magsasaka, mangingisda, at iba pang profesional, ang nagbibigay buhay sa ating mga likas na yaman. Yamang kapital. Binubuo ito ng mga kagamitan, makinarya, gusali, kalsada, sasakyan, at iba pang pasilidad, na ginagamit upang mapabilis, at mapaganda ang paglikha ng mga produkto at serbisyo. Hindi ito likas na yaman, at hindi rin tao, ngunit ito ang nagsisilbing tulay at kasangkapan, upang mas maging madali, at masagana ang ating mga gawain. Ang entrepreneur. Ito ang mga taong may kakayahang mag-ugnay, mag-organisa, at magpatakbo, sa tatlong naunang uri ng pinagkukunang yaman. Siya ang nag-iisip ng mga bagong ideya, nangangahas na magsimula ng negosyo o proyekto, at tinitiyak na tama at epektibo, ang paggamit sa lahat ng salik ng produksyon. Kung walang entrepreneur, mananatiling hiwalay, at hindi magagamit ng lubos ang mga yamang ito. Sa madaling sabi, ang apat na uri ng pinagkukunang yaman, ay parang mga piraso ng isang palaisipan. Kailangan silang pagtugmain, upang makabuo ng maunlad na ekonomiya, at masaganang pamumuhay para sa lahat. Ang mga tiyak na yaman, at ang kanilang pakinabang pang-ekonomiko. Yamang lupa, ang pundasyon ng ating kabuhayan. Sa lahat ng uri ng pinagkukunang yaman, ang yamang lupa ang itinuturing na pinakamahalaga, at pundasyon ng lahat ng gawaing pang-ekonomiya. Ito ang lupang ating tinatapakan, pinagtataniman, at pinagtatayuan ng ating mga tahanan at kinabukasan. Hindi lamang ito basta lupa, ito ay buhay na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Para saan ginagamit ang yamang lupa? Malawak ang gamit nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, at pag-unlad ng lipunan. Pagsasaka at pagtatanim. Dito natin itinatanim ang mga palay, gulay, prutas, at iba pang pananim, na pinagkukunan natin ng pagkain. Paghahayupan. Nagsisilbing pastulan at tahanan ng mga hayop, na pinagkukunan din natin ng pagkain, at iba pang pangangailangan. Pagtatayo ng negosyo at industriya. Dito itinatayo ang mga pabrika, pamilihan, at iba pang pasilidad, na nagpapatakbo sa ating kalakalan. Pabahay at pampamayanan. Lugar kung saan itinatayo ang ating mga tahanan, paaralan, ospital, at mga kalsada, na nag-uugnay sa atin. Mga pakinabang pang-ekonomiko, ng yamang lupa. Ang wastong paggamit sa lupa, ay nagdadala ng malaking pakinabang sa ating bansa, at sa bawat pamilyang Pilipino. Nagbibigay ng sapat na pagkain. Ang matatabang lupa ang pangunahing dahilan, kung bakit mayroon tayong nakahain sa mesa araw-araw. Lumilikha ng maraming trabaho, mula sa pagsasaka, hanggang sa pagbebenta at pagproseso ng ani, maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hanap buhay. Pinagmumulan ng kita. Ito ang pangunahing ikinabubuhay ng milyon-milyong magsasaka, at nagpapalakas sa kita ng ating bansa. Pinagkukunan ng hilaw na materyales. Mula sa lupa, nanggagaling ang mga sangkap na ginagamit natin sa paggawa ng damit, gamot, kagamitan sa bahay, at marami pang iba. Nagpapaunlad sa mga pamayanan. Kapag maunlad ang gamit ng lupa, sumusulong din ang mga baryo at lungsod. Nagkakaroon ng mas maayos na pasilidad, at mas mataas na antas ng pamumuhay. Ang yamang lupa ay limitado, at hindi napapalitan. Kaya't nararapat lamang na ito ay ingatan, gamitin ng wasto, at huwag abusuhin, upang patuloy tayong makinabang, pati na ang mga susunod pang henerasyon. Yamang tubig. Ang buhay at lakas ng ating ekonomiya. Hindi maikakaila, na ang tubig ay isa sa pinakamahalagang biyaya ng kalikasan. Ang ating bansa ay napaliligiran ng iba't ibang anyong tubig, na hindi lamang nagbibigay ganda sa ating kapaligiran, kundi nagsisilbi ring malaking bahagi ng ating kabuhayan at pag-unlad.
Ang yamang tubig ay sumasaklaw sa lahat ng anyo nito, sa ating paligid. Mga bahagi ng yamang tubig. Kabilang dito ang malalawak at maliliit na anyong tubig, tulad ng karagatan, ilog, lawa, bukal, at dagat. Mga pakinabang pang-ekonomiko, ng yamang tubig. Ang yamang tubig, ang nagbubukas ng maraming oportunidad, na nagbibigay ng mahahalagang serbisyo, na nagpapalakas sa ating ekonomiya. Pangingisda. Ito ang pangunahing ikinabubuhay ng milyon-milyong Pilipino. Dito nanggagaling ang sariwang isda at iba pang lamang dagat, na ating kinakain at ibinibenta sa loob at labas ng bansa. Aquaculture, o pag-aalaga sa tubig. Ang pagpaparami ng isda, hipon, at iba pang yamang dagat sa mga sakahan sa tubig, ay nagdaragdag pa sa ating supply at kita. Turismo. Ang magagandang dagat, dalampasigan, at malilinis na anyong tubig, ay dinadayo ng mga turista, na nagbibigay ng trabaho, at malaking kita sa mga komunidad at sa bansa. Transportasyon. Ang mga anyong tubig ay nagsisilbing daanan ng mga sasakyang pandagat at ilog, upang maghatid ng mga produkto, at tao sa iba't ibang panig ng kapuluan, at sa ibang bansa. Supply ng tubig. Nagbibigay ito ng malinis na tubig, na kailangan sa ating pang-araw-araw na gamit, sa mga tahanan, at sa mga industriya. Produksyon ng enerhiya. Ginagamit din ang lakas ng agos ng tubig upang lumikha ng kuryente o hydroelectric power na nagpapatakbo sa ating mga bahay at negosyo. Ang yamang tubig ay buhay, kung paano natin ito alagaan, ganoon din ito magbibigay sa atin. Kaya nararapat lamang na panatilihin nating malinis at maayos ang ating mga karagatan, ilog, at lawa, upang patuloy tayong makinabang dito. Yamang kagubatan. Ang regalo ng kalikasan, at yaman ng bayan. Ang kagubatan, ay higit pa sa damuhan at mga puno. Ito ay isa sa pinakamahalagang biyaya ng ating kalikasan, na nagsisilbing tahanan ng buhay, at pundasyon ng maraming kabuhayan. Sa Pilipinas, ang ating mga kagubatan ay punong-puno ng iba't ibang likas na yaman, na nagbibigay ng malaking tulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, at sa paglago ng ating ekonomiya. Ano ang ibinibigay ng kagubatan? Maraming mahahalagang produkto ang nakukuha natin dito, na ginagamit natin sa iba't ibang paraan. Troso. Ginagamit sa pagpapatayo ng bahay, paggawa ng muebles, at iba pang kagamitan. Kawayan. Ginagamit sa paggawa ng mga bahay kubo, kasangkapan, palamuti, at maging sa mga proyektong pangkabuhayan. Ratan. Sikat na materyales sa paggawa ng upuan, basket, at iba pang kagamitang pambahay. Mga halamang gamot. Pinagkukunan ng lunas sa iba't ibang karamdaman, at sangkap sa paggawa ng mga gamot. Iba pang produktong gubat, tulad ng prutas, langis, dagta, at pagkain ng mga hayop. Mga pakinabang pang-ekonomiko, ng yamang gubat. Ang yamang gubat ay may malaking ambag, sa pag-unlad ng ating bansa. Nagbibigay ng hilaw na materyales. Ito ang pangunahing sangkap, na ginagamit ng mga pabrika at industriya, upang makabuo ng mga produktong ibinibenta sa atin, at sa ibang bansa. Lumilikha ng trabaho, mula sa pangangalap, pagproseso, hanggang sa pagbebenta. Maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hanap buhay, dahil sa yaman ng kagubatan. Pinagkukunan ng kita. Ang mga produktong mula sa gubat, ay nagiging pinagkakakitaan ng mga pamilya, negosyante, at nagdadala rin ng kita sa pamahalaan. Nagbibigay ng produkto, para sa industriya. Maraming negosyo ang umaasa sa mga materyales na ito, upang makapagpatuloy ang kanilang operasyon, at makapagbenta ng dekalidad na produkto. Ang tungkulin natin, responsableng paggamit, at pangangalaga. Dahil sa malaking halaga, mahalagang tandaan, na dapat isagawa ang responsableng paggamit, at pangangalaga sa kagubatan. Hindi natin dapat abusuhin, o ubusin ang yaman nito nang walang pag-iisip sa kinabukasan. Ang wastong pagtatanim muli, at pagsunod sa mga batas, ay titiyak na patuloy tayong makikinabang sa kagubatan, ngayon, at para sa mga susunod pang henerasyon.
Yamang mineral. Ang nakatagong kayamanan, sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng ating lupain, ay nakatago ang isa sa pinakamahalagang yaman ng ating bansa, ang yamang mineral. Ito ay mga likas na sangkap na nabuo sa loob ng mahabang panahon, at hindi muling napapalitan, kaya't may espesyal at malaking halaga ito sa ating ekonomiya, at sa pagpapatakbo ng iba't ibang industriya. Mga pangunahing yamang mineral ng Pilipinas. Ang ating bansa ay kilala sa buong mundo, dahil sa mayamang taglay na mineral. Kabilang dito, ang ginto. Ginagamit sa paggawa ng alahas, kagamitang pang-electronics, at nagsisilbing pananggalang sa halaga ng salapi ng bansa. Tanso. Mahalaga sa paggawa ng mga kable ng kuryente, at iba pang kagamitang dekuryente. Nickel. Ginagamit upang patibayin ang mga metal, at sangkap sa paggawa ng sasakyan at makinarya. Chromite. Ginagamit sa paggawa ng matitibay na bakal, at mga kagamitang pang-industriya. Bakal. Ang pangunahing sangkap sa pagpapatayo ng mga gusali, tulay, kalsada, sasakyan, at iba pang kagamitan. Mga pakinabang pang-ekonomiko, ng yamang mineral. Ang tamang paggamit at pagpapaunlad sa yamang mineral, ay nagdadala ng malaking pakinabang sa ating bayan. Nagbibigay ng trabaho, mula sa paghuhukay, pagproseso, hanggang sa pamamahagi, maraming Pilipino ang nagkakaroon ng matatag na kabuhayan. Pinagmumulan ng kita ng pamahalaan. Ang buwis at bayarin mula sa sektor ng pagmimina, ay ginagamit ng gobyerno para sa mga proyektong pampubliko tulad ng paaralan, ospital, at infrastruktura. Nagbibigay ng hilaw na materyales sa industriya. Ito ang nagsisilbing batayan ng paggawa ng mga pabrika, makinarya, at iba pang mahahalagang produkto. Nakakatulong sa pag-export. Ang mga mineral na nakukuha natin, ay ibinibenta rin sa ibang bansa, na nagdadala ng malaking kita sa ating ekonomiya. Nag-aambag sa paglago ng ekonomiya. Ang pag-unlad ng sektor na ito, ay nagpapasigla rin sa iba pang uri ng negosyo, at industriya sa bansa. Mahalagang tandaan, na dahil ang yamang mineral ay hindi napapalitan, nararapat itong gamitin ng may pag-iingat, pagsunod sa batas, at may malasakit sa kalikasan, upang hindi masira ang ating kapaligiran, at mapakinabangan din ito ng mga susunod na henerasyon. Yamang enerhiya. Ang lakas, na nagpapaunlad sa ating ekonomiya. Ang enerhiya, ang tinatawag na puso ng anumang gawaing pang-ekonomiya. Kung walang lakas o enerhiya, hindi gagana ang mga makina, hindi magliliwanag ang ating mga tahanan, at hihinto ang takbo ng ating mga negosyo at industriya. Ang yamang enerhiya ay tumutukoy sa lahat ng pinagkukunan natin ng lakas, na nagbibigay buhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, at sa pag-asenso ng ating bayan. Mga pinagkukunan ng enerhiya. Ang ating bansa, ay mayaman sa iba't ibang uri ng pinagkukunan nito. Langis. Ginagamit panggatong sa mga sasakyan, makina, at iba pang kagamitan. Natural gas. Malinis na uri ng gatong, na ginagamit sa paggawa ng kuryente, at sa mga pabrika. Carbon. Isa sa pangunahing ginagamit sa mga planta ng kuryente. Hydroelectric power. Lakas na nagmumula sa agos ng tubig, tulad ng ilog o dam. Geothermal energy. Init na nagmumula sa ilalim ng lupa, na sagana sa ating bansa. Solar energy. Lakas na nanggagaling sa sikat ng araw. Wind energy. Lakas na nanggagaling sa ihip ng hangin. Mga pakinabang pang-ekonomiko, ng yamang enerhiya. Ang sapat at maayos na supply ng enerhiya, ay may malaking ambag sa paglago ng ating ekonomiya. Nagbibigay ng kuryente. Ito ang nagbibigay liwanag, at nagpapatakbo sa bawat tahanan, paaralan, at gusali. Nagpapatakbo ng mga negosyo at industriya. Ang mga pabrika at negosyo, ay nakakapagpatuloy ng operasyon, at nakakapagbenta ng produkto dahil sa enerhiya. Lumilikha ng trabaho, mula sa pagbuo ng mga pasilidad, hanggang sa pagpapatakbo at pagpapanatili nito, maraming Pilipino ang nagkakaroon ng trabaho. Sinusuportahan ang transportasyon. Ang mga sasakyan, barko,
at eroplano, ay nakabibiyahe, upang maghatid ng tao at produkto sa iba't ibang panig ng bansa. Nagpapalakas ng produksyon. Mas mabilis, mas malaki, at mas maganda ang nagagawang produkto, kapag may sapat na lakas, na nagpapatakbo sa mga makinarya. Sa pagpili ng gagamiting enerhiya, mas mainam na unti-unting dumako tayo sa mga likas, at hindi nakakasira sa kalikasan, tulad ng araw, hangin, at tubig, upang masiguro natin na may magagamit pa ring lakas, ang mga darating na panahon. Yamang tao, ang tunay na lakas, at pag-asa ng bansa. Sa lahat ng uri ng pinagkukunang yaman, mayroong isa na itinuturing na pinakamahalaga, at nagbibigay halaga sa lahat ng iba pa nito. Ang yamang tao. Kahit gaano pa kayaman ang ating lupa, tubig, o mineral, mananatili itong walang silbi, kung walang taong gagamit, mag-aayos, at magpapaunlad dito. Ang mamamayan ang puso at kaluluwa ng ating ekonomiya. Ano ang yamang tao? Ang yamang tao ay tumutukoy sa mga mamamayang may taglay na kaalaman, kasanayan, talento, at kakayahang magtrabaho. Hindi lamang ito tungkol sa lakas ng katawan, kasama rito ang talino, karanasan, at pagiging malikhain ng bawat individual na nakatutulong sa pag-usad ng ating bayan. Mga pakinabang pang-ekonomiko ng yamang tao. Ang mahusay at masipag na yamang tao ang nagdadala ng maraming pakinabang sa ating lipunan. Lumilikha ng produkto at serbisyo. Sila ang nag-iisip, gumagawa, at naghahatid ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Nagbibigay ng lakas paggawa. Ang kanilang pagsisikap ang nagpapatakbo sa mga sakahan, pabrika, opisina, at iba pang larangan ng trabaho. Nagpapataas ng produksyon. Habang lumalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga tao, mas marami at mas dekalidad ang nagiging nagagawa nating produkto. Lumilikha ng kita para sa pamilya. Ang kanilang hanap buhay ang nagsisilbing pundasyon ng kabuhayan at pangangailangan ng kanilang pamilya. Nag-aambag sa pag-unlad ng ekonomiya. Ang bawat Pilipinong nagtatrabaho at nag-aambag ay direktang nagpapalakas sa takbo at paglago ng kabuoang yaman ng bansa. Kaya naman, ang pag-aaral, pagsasanay, at pagpapahalaga sa kalusugan at kapakanan ng bawat mamamayan ay isa sa pinakamahalagang pamumuhunan na maaaring gawin ng ating bansa. Ang mahusay na yamang tao ay ang pinakamatibay na sandigan natin para sa masaganang kinabukasan. Mga pangunahing pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman. Hindi lamang ito mga bagay na nakikita sa paligid, ang mga pinagkukunang yaman ang nagsisilbing makina na nagpapatakbo sa takbo ng ating ekonomiya. Ang bawat uri nito ay may mahalagang papel na ginagampanan upang tiyakin na maayos, masagana, at patuloy na umuusad ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Narito ang 5 pangunahing pakinabang na dulot nito. Produksyon. Ang mga pinagkukunang yaman ang nagbibigay ng mga sangkap at materyales na kailangan sa paggawa ng lahat ng bagay na ating ginagamit at kinakain. Mula sa lupa, tubig, kagubatan, hanggang sa mineral, ito ang simula ng lahat ng uri ng paglikha. Kung walang sapat na pinagkukunan, mahihirapan tayong makabuo ng mga produkto at serbisyong kailangan natin. Trabaho. Malaki ang naitutulong nito upang lumikha ng maraming oportunidad sa hanap buhay. Sa bawat yaman na ating ginagamit, mayroon tayong nag-aalaga, kumukuha, nagpoproseso, at nagbebenta nito. Dahil dito, nagkakaroon ng sariling ikinabubuhay ang maraming pamilya, at nagiging masigla ang ating mga komunidad. Kita. Ang maayos na paggamit sa mga yaman, ay nagbibigay ng kita sa lahat ng antas. Sa mga individual na nagtatrabaho, sa mga negosyong lumalago, at maging sa pamahalaan, na nakakalikom ng pondo. Ang kinita naman ay ginagamit muli, upang matugunan ang mga pangangailangan, at mapaunlad pa ang iba pang aspeto ng lipunan. Kalakalan. Ang mga yaman at produktong nagmumula rito, ay nagiging mahalagang kalakal sa loob at labas ng bansa.
Ang mga sobra nating produkto ay naibibenta natin sa ibang bayan, habang ang mga kailangan naman natin na wala sa atin, ay nakukuha natin sa pamamagitan ng palitan. Ito ang nagbubukas ng ugnayan, at pagkakaisa sa ibang mga bansa. Pag-unlad ng industriya. Ang mga pinagkukunang yaman ang nagpapatibay at nagpapalakas, sa iba't ibang larangan ng industriya. Nagbibigay ito ng kinakailangang hilaw na materyales, at sapat na enerhiya, upang gumana ang mga pabrika, makina, at negosyo. Kapag maunlad ang mga industriya, mas mabilis din ang pag-asenso ng buong ekonomiya. Sa madaling sabi, ang lahat ng ito ay magkakaugnay. Ang tamang paggamit sa ating mga pinagkukunang yaman, ay ang susi, upang makamit natin ang masaganang kinabukasan para sa lahat. Pinagkukunang yaman at trabaho. Ang yaman, na nagbibigay buhay. Ang bawat uri ng pinagkukunang yaman, ay hindi lamang nagbibigay ng mga pangangailangan, ito rin ang nagsisilbing pinagmumulan ng kabuhayan ng maraming Pilipino. Ang yaman ng ating bayan, ay direktang nagbubukas ng mga oportunidad, upang magkaroon ng marangal na trabaho, at matustusan ang pangangailangan ng bawat pamilya. Ugnayan ng yaman at trabaho. Narito ang malinaw na ugnayan ng bawat yaman, at ang mga hanap buhay na nalilikha mula rito. Para sa yamang lupa, ang halimbawang hanap buhay na makukuha ay ang pagiging magsasaka. Yamang tubig, mangingisda. Yamang kagubatan, manggagawa sa kagubatan. Yamang mineral, minero. Yamang enerhiya, manggagawa sa enerhiya. At yamang tao, guro, inhinyero, doktor. Ang likas na yaman, ay nagiging daan sa paglikha ng iba't ibang hanap buhay. Sa bawat lupang natataniman, karagatang pinangangisdaan, at punong inaalagaan, mayroong taong kumikita at nabubuhay, ng maayos. Ang yamang tao naman ang nagpapatakbo, nagpapayaman, at nagpapahusay sa lahat ng ito. Kaya't sa pag-aalaga natin sa ating mga yaman, inaasikaso rin natin ang kinabukasan ng trabaho, at kabuhayan ng bawat Pilipino. Pinagkukunang yaman, at kita ng pamahalaan. Yaman para sa bayan. Ang yaman ng ating bansa, ay hindi lamang pakinabang ng mga individual at negosyo, ito rin ay nagiging mapagkukunan ng pondo ng pamahalaan, upang maibigay ang nararapat na serbisyo sa lahat ng mamamayan. Ang wastong paggamit at pamamahala sa mga pinagkukunang yaman, ay nagbubunga ng kita, na babalik din sa atin, sa anyo ng mga proyekto at tulong. Paano nagkakaroon ng kita ang pamahalaan? Sa maayos na pagpapatakbo ng mga gawaing may kinalaman sa ating mga yaman, lumalago ang pondo ng gobyerno, sa pamamagitan ng buwis. Mula sa kita ng mga negosyo at manggagawa, na gumagamit ng ating mga likas na yaman. Bayarin. Mga kabayaran sa paggamit ng mga pasilidad, at pampublikong yaman. Lisensya. Mga pahintulot para sa mga negosyo at individual, na nais magtrabaho o magnegosyo. Permit. Pahintulot sa mga gawain tulad ng pangingisda, pagtatanim, pagmimina, at marami pang iba. Kita mula sa mga negosyo at industriya. Ang bahagi ng kita ng mga proyektong pinatatakbo, o sinusuportahan ng pamahalaan. Paano ginagamit ang kita? Ang pondong nakakalap, ay ibinabalik sa sambayanan, sa pamamagitan ng mahahalagang serbisyo at proyekto. Edukasyon. Pagpapatayo ng mga paaralan, pagbili ng kagamitan sa pag-aaral, at suporta sa mga guro at mag-aaral. Kalusugan. Pagpapatakbo ng mga ospital, sentrong pangkalusugan, at pagbibigay ng libreng gamot, at serbisyong medikal. Serbisyong panlipunan. Tulong sa mga nangangailangan, proteksyon, at iba pang programang nagpapabuti, sa kalagayan ng bawat pamilya. Sa madaling sabi, ang yaman ng bansa ay yaman ng bayan. Kapag ito ay ginamit ng tapat, tama, at may pananagutan, ang kita nito ay nagiging daan, upang masiguro na ang bawat Pilipino, ay nakikinabang sa maunlad at maayos na pamamahala. Pinagkukunang yaman. Ang daan, tungo sa pag-unlad ng ekonomiya.
Ang ugnayan ng ating mga yaman, at pag-asenso ng bansa, ay parang isang kadena. Magkakaugnay at sunod-sunod ang epekto. Walang maayos na pag-unlad, kung walang matibay na pundasyon, ng mga pinagkukunang yaman. Ang daloy ng pag-unlad. Narito ang malinaw na daloy, kung paano ito nangyayari. Pinagkukunang yaman, produksyon ng produkto, at serbisyo. Ginagamit ang hilaw na materyales, lakas, at talino, upang makabuo ng mga pangangailangan ng tao. Paglikha ng trabaho. Habang dumadami ang ginagawa, lumalawak din ang pangangailangan, sa mga manggagawa at tagapaglingkod. Pagtaas ng kita. Ang bawat trabaho at benta, ay nagdadala ng kita sa mga pamilya, negosyo, at sa pamahalaan. Paglago ng negosyo at industriya. Kapag may sapat na kita at supply, mas lumalakas at dumarami ang mga negosyo, at pabrika sa bansa. Pag-unlad ng ekonomiya. Ang lahat ng ito ay nagbubunga ng mas masagana, mas matatag, at mas maunlad na ekonomiya, para sa lahat. Ipinapakita nito, na ang bawat hakbang ay mahalaga. Kung masisira o mauubos ang pinagmulan, hihinto rin ang pag-usad ng mga susunod na hakbang. Kaya naman, ang pangangalaga sa ating mga pinagkukunang yaman, ay hindi lamang tungkol sa kalikasan. Ito ay direktang pag-aalaga sa ating trabaho, kita, at kinabukasang pang-ekonomiya. Mga hamon sa paggamit ng pinagkukunang yaman. Ang babala, at hamon sa atin. Ang yaman ng ating bansa ay biyaya, ngunit kung ito ay aabusuhin, o gagamitin ng mali, at walang pag-iingat, nagiging sanhi ito ng malubhang problema, na makakaapekto sa atin, at sa mga susunod pang henerasyon. Ang maling paggamit ng pinagkukunang yaman, ay maaaring magdulot ng mga sumusunod na masasamang epekto. Pagkakalbo ng kagubatan. Nawawala ang tahanan ng mga hayop, at proteksyon natin laban sa baha, at pagguho ng lupa. Pagkasira ng mga yamang dagat. Namamatay ang mga isda, at nasisira ang mga tahanan nito, kaya't nawawalan din tayo ng pinagkukunan ng pagkain, at kabuhayan. Polusyon. Nalalasan ang hangin, lupa, at tubig, na nagdudulot ng iba't ibang karamdaman, at pagkasira sa kapaligiran. Pagmimina na walang wastong pangangalaga. Nagdudulot ito ng pagguho ng lupa, pagbaha, at pagdumi ng mga ilog at sapa. Pagkaubos ng likas na yaman. Dahil ang karamihan dito ay hindi napapalitan, kapag naubos, ay wala na tayong magagamit pa sa hinaharap. Pagbabago ng klima. Ang pagkasira ng kalikasan, ay nagpapalala sa init, bagyo, at matitinding pagbabago sa panahon. Ang mahalagang tanong sa atin, ay kung paano natin mapapakinabangan, ang mga yaman, nang hindi sinisira ang kalikasan. Ito ang hamon, na kailangang sagutin ng bawat isa. Ang sagot ay nakasalalay sa responsableng paggamit, pagsunod sa mga batas, at pagtanggap sa prinsipyo ng napapanatiling pag-unlad, kung saan ang ating pangangailangan ngayon, ay natutugunan ng hindi isinasakripisyo, ang kakayahan ng mga darating na panahon, na matugunan din ang kanilang pangangailangan. Napapanatiling pag-unlad. Ang tamang paraan, ng paggamit sa ating yaman. Sa gitna ng mga hamon sa ating kalikasan at ekonomiya, mayroong isang mahalagang konsepto, na dapat nating tandaan at isabuhay. Ang napapanatiling pag-unlad, o sustainable development. Ito ang nagsisilbing gabay natin, upang masiguro na ang yaman ng bayan, ay mananatiling yaman para sa lahat. Ano ang napapanatiling pag-unlad? Ito ay tumutukoy sa paggamit ng mga pinagkukunang yaman, upang matugunan ang pangangailangan sa kasalukuyan, nang hindi isinasakripisyo ang kakayahan ng mga susunod na henerasyon, na matugunan ang kanilang pangangailangan. Ibig sabihin, mayroon tayong karapatang makinabang ngayon, ngunit wala tayong karapatang ubusin o sirain ang mga ito, upang wala nang magamit ang ating mga anak at apo sa hinaharap. Ang tatlong prinsipyo. Upang maisakatuparan ito, kailangang pairalan ang tatlong mahahalagang pananaw. Gamitin ng wasto. Huwag mag-aksaya, at kunin lamang ang kung ano ang kailangan. Pangalagaan ang kalikasan.
Siguraduhing hindi nasisira ang kapaligiran, habang tayo ay nakikinabang. Isipin ang kinabukasan. Sa bawat desisyon at gawain, isama sa pag-iisip ang kapakanan ng mga darating pang panahon. Ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa yaman natin ngayon, kundi sa kung paano natin ito napanatili para sa buong bayan magpakailanman. Ang yaman ng bansa ay yaman ng bawat Pilipino. Ang bawat lupang mataba, bawat patak ng tubig, bawat puno sa gubat, at bawat mineral sa ilalim ng lupa, ay hindi lamang para sa iilan. Ito ay biyaya, na para sa lahat ng mamamayang Pilipino, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Kaya naman, ang hamon sa bawat isa sa atin, ay gamitin ng wasto, pangalagaan ng responsable, at paunlarin para sa lahat. Sa ating tamang paggamit at pagmamalasakit, nakasalalay ang tunay na pag-asenso, at masaganang kinabukasan ng ating bayan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.